Nasa linya po natin, Atty. Christian Monsod. Isa po sa mga bumalangkas Bumalangkas. ng ating saligang batas. Siya po'y nandun, nakita ko, nanonood, Yes. nag-oobserba sa naging botohan kahapon. Atty. Monsod, Igan at Connie, magandang umaga. Chairman. Okay. Magandang umaga po. Ako. Kayo po'y nandun, nakita ko. Nag-oobserba kayo, nabanggit nga na andun yung mga framer of the Constitution. Mas alam nyo yung intensyon nung artikulo, gumawa, lalo oo. na yung provision kaugnay ng impeachment. Pero gusto malaman yung personal yung naramdaman doon sa mga pagpapaliwanag po ng ating mga senador, Atty. Christian. Well, alam niyo yung original proposal ni Senator Marcoleta is to outright dismiss the case. And of course, the question there is can the charges still be filed in February 5, 2026 as contained in the Supreme Court decision if it is outright dismissed already now by the Senate. And I think that was one of the possible scenarios that Senator Soto tried to address when he said itable muna natin. Opo. Ang compromise sila is to use the word archive because sabi daw when it is archived it can be revived if the Supreme Court changes its decision or reverses itself. Opo. But in the Supreme Court decision itself, yung archiving meant dismissal. If you read the Supreme Court decision, the Supreme Court said that it was archived, it was dismissed. So depende kung ano sasabihin ng Supreme Court in its decision on the petitions for reconsideration. Pero sino ho ba talaga may karapatang mag-dismiss ng isang articles of impeachment? Well, ang Diba? ang sabi ng Supreme Court I think pinasok ng Supreme Court yung sarili nila doon sa process na wala naman yon sa Constitution. Kasi ang nakalagay, ang pagpa-file, solong karapatan, kapangyarihan ng Kamara. Ang trabaho ng Senado to try and decide kung dismiss Correct. o ano. So As a matter of walang fact, dismissal eh. As a matter of fact, the decision of the Senate is non-appealable to anybody, to Supreme Court or anybody. Okay. Final yon. Yung ang decision ng Senate. So it's the Senate who can dismiss. Okay, pero ito po, ginagamit ho ng mga senador natin na basihan sa pag-archive nito pong impeachment trial para kay VP Sara. Ito ang sinasabi nila, yan yung sinabi ng Supreme Court, unconstitutional. May kayo sa inyong nakikita, meron bang unconstitutional talaga doon at para bang nawalan ho ng ngipin ang Senado dahil ito yung pinagbasihan nila, yung Supreme Court po na decision? Well, I think yung mga motions for reconsideration pointed out and that by the way I'm one of those who filed with Justice Carpio, no? Opo, Yes opo. po. And ang tingin namin na yung Supreme Court made errors of factual errors in order to arrive at the conclusion Opo. that it is unconstitutional yung number 4. No? Opo. And you can read it on when you look at the journal of the House na yung fourth charge Articles. was actually approved by the House's plenary session and already transmitted to the Senate. Opo. Before the 3 others were taken up
and that's where they were archived, and the Supreme Court said those are considered dismissed. Mm. Oh. Reaction lang po dun sa sinasabi po ni SP Escudero, no, na parang hindi naman pwedeng basta daw magsalita kayo na parang kine-question nyo ang Supreme Court dahil hindi naman daw kayo super Supreme Court. Anong ibig sabihin kaya? Parang mas ano ho ba ang inyong reaction doon? Hindi, kami naman, binabasa namin, kami ni Justice Carpio, at Carpio Morales, binabasa namin yung Supreme Court. And it's our duty, Mm. it's our duty to point out if we think that the Supreme Court made errors. Mm-mm. Because the Supreme Court, you cannot say, well, the final word is Supreme Court and they're always right. You cannot say that because maybe the Supreme Court itself will reconsider some of the things that they said or made yung grounds for their judgment Mm-mm. that they might reverse themselves on many points or all the points, whatever it is, but for the sake of the people. That we're trying to protect here the rights of the people. We're not saying that we are the super body and all. No, we're just saying as representatives of the people, we think that the Supreme Court should restudy its decision and reverse itself when it's examined it and say, ba, mali yata yung ginawa namin. What's wrong with that? Mhm, Right. mhm. So hindi pwedeng sabihin ina-undermine ninyo, no? Kasi yun po yung very words ni Senate President Escudero. You're undermining yung pong karapatan po ng Supreme Court. Sila lang daw ang pwedeng magsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Wala na daw iba. Parang ano lang yun, sumisip-sip sa Supreme Court. So ibig sabihin, ang desisyon ng Supreme Court, bagamat sabi nga with due respect, no? Pero pag nakikitang medyo may flaws o mali, tinatanggap naman ng Supreme Court na i-correct yung pagkakamali nila Yeah. pag sinabi ng ibang mga sektor. Yes, I know. Kasi kaya namin ginawa ang Senate at saka ang House Mm-mm. are the bodies that will prosecute and try the case because they are voted by the people. Elected. Yung Supreme Court, they're appointive. Opo. Kasi there was a proposal during the Constitutional Commission na ang court should be the Supreme Court and that was voted down. Oo. Sabi namin, yung Article 11, Opo. the accountability of public officers to the people, the best people who can protect the people Yung inelect from ng tao. from government officials who are betraying the public trust are the people who were elected by the people. Aha. Kasi kung mali ang ginawa nila, the people can I don't know, show it by not voting for them in the next elections. And in Supreme Court, hindi. They're also subject to impeachment of their own. Oo. So hindi dapat sila makialam sa process na ito, except for example, in the definition of initiation, ayun, I agree. The Supreme Court decision is valid on when is a charge considered initiated. So, Atty. Monson, technically ba naamyendahan yung provision na yan ng impeachment sa saligang batas with the decision of the Supreme Court? Alam nyo, the Supreme Court cannot amend the Constitution Oo. Oo nga. by fiat na sabihin nila, eto dapat gawin, eto gawin, and so on and so forth. Oo. And Mali yun. it is not in the Constitution, nor in the jurisprudence. Dapat, it looks like they're amending the Constitution by themselves. Baka sila are committing grave abuse of discretion. Paano ho ba ang Baka mangyayari? sila yun. So kung merong grave abuse, halimbawa of discretion po ang Supreme Court, paanong maitatama yon? Kasi syempre, dun ho ang, kumbaga, di ba, huling takbuhan para sa hustisya. Pero pagka ganito may grave abuse na sinasabi,
ang Supreme Court, paano ho maitatama? Sino ang magtatama? Ma-impeach mo. Well, Ganun ba? alam niyo, you cannot. Paano ba yun? In the end, it's the people who will win, whether in selection. And there is also the ombudsman. Not the ombudsman. Hello. Yes, Yes, po. Go yes, ahead. attorney. The ombudsman has the power to investigate anybody, Opo. Okay. even the president. All right. If there have been, there have been any violations that is unjust, improper, inefficient, and so on. Kaya ang dapat ang pangalan niyan, sabi ng Constitutional Commission, sumbungan ng bayan. sumbungan ng bayan. Huling sa... Oo. So Oo. there are many ways by okay. which the people's rights can be protected, and Pero- we will use them. Pero sa hanay nyo, to correct lang itong process, hintayin nyo na ba yung susunod na February 2026 o ilalaban nyo itong articles of impeachment na ito? Well, actually, there have been already filed in the Supreme Court by the House, and our group, led by Justice Carpio Carpio, and Carpio Morales, na appealing to the Supreme Court to please reverse your decisions on and we put in the facts that we know, and what moves or parts of decision of Supreme Court should be reviewed by the Supreme Court. Opo. And we're asking now, why not have an oral argument, for example, Ayun. Okay. para malaman din ng mga tao ano nga ba ang mga issues dito. Okay. Oo. Ito ho, sabi daw, kanina, na-interview din ho si Senator Marcoleta. Bakit pa mag-oral arguments daw? Napakarami daw na mali unang-una ng pagfa-file pa lang doon ng Kamara. Kaya hindi na daw kailangan yun na pag-debatihan pa. Ano ho ang reaction niyo lang doon? Baka takot siya. Okay po. Hindi ako, nag-aalala lang ako dito yung accountability ng isang Nawawala. government official pag may mga ganyang Parang question. nahihirapan na tayo. Parang humina yung poder ng tao na sila'y That's singilin at papanagutin. Right. Oo. Yun- At Yun lang yan ang ating primary, the Constitution and the system. Ang primary job natin dyan is to protect the people and to make the people the center of our development, center of our judicial decisions, and so on. Ano ba ang makakamit at ano ba ang mangyayari sa ating mga kababayan? This is the sovereignty of the people approach. Okay? Yes, Alright. okay. Sige po. Attorney Monsod, salamat po sa Thank you, pagpapaliwanag. Attorney. Ingat, God bless. Okay. Salamat po. Attorney Christian Monsod, nagbalangkas ng 1987